Ito, maganda tong interview ni Anthony Taberna, 2x2. So, bigyan natin ng sana wag tayong i-copyright, pero bigyan natin ng komentaryo ito dahil nabubuking na, nabubuking na itong mga banat ng gobyerno sa isa pang kalaban. Hindi natin masabing kalaban, pero isang hindi mahawakan ng liig ng gobyernong ito. Kaya binabanatan. Tingnan po natin yan. Magandang morning, si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang morning ka Jerry, magandang morning ka Tuning, at magandang umaga ulit sa ating mga tagapakinig. Morning po. Ano pong update dun sa bail petition ni Senator Revilla? Opo, bali po nung Biyernes, natapos po yung sunod-sunod na pagdinig sa kanyang application for bail kasama ng ibang akusado. So bali nagsimula po yan nung April 6 at after 10 hearing dates ay nagwakas po ang panghuling pagdinig noong Biyernes po. At we are informed that by May 6 po at sinabihan po tayo na maglalabas na po ng resolusyon patungkol dun sa application for bail ni dating Senator Bong Revilla at kasama ng ibang mga akusado. So May 6, that's Wednesday next week, ano? Asahan po natin yan. Yan po yung ibinigay na petsa na hopefully makapag... Itong pinag-uusapan nito, itong hearing na ginaganap ay yung bail ni Senator Bong Revilla. Ako naniniwala ako na ginagawang sacrificial love ito si Bong Revilla dahil nangako ang gobyerno ng kung ano-ano na meron silang makukulong, di ba? Wala naman silang maituro kasi paano nila ituturo yung kakampi nila? Anong ituturo mo? Di yung kalaban, di ba? O yung hindi mo kapartido o yung hindi mo mahawakan sa leeg. Iba ang timbre. So, ang naituturo ngayon, etong si Bong Revilla, na wala namang kakone-koneksyon. Ang sinasabi nga, pinapagalitan ng korte yung mga testigo. Dahil niloloko nila yung korte, walang saysay yung mga pinagsasabi. Tatandaan po natin, ang batas po natin dapat specific kasi nakakatakot po na basta ka lang magkukulong ng isang tao, tapos wala namang ebidensya. May kawawa naman yung mga taong makukulong. So kung dadaanin natin sa pumumulitika, and at the same time, kahit ikulong mo ang isang taong inosente, hindi natin makukuha ang tutunay na hustisya. Isipin mo, makulong si Bong Revilla. Maniniwala kayo na hihinto ang nakawan sa gobyerno? Hindi. Makulong si Bong Revilla. Sa tingin ninyo, hihinto yung flood control na yan? Hindi rin. Di ba? Ginagamit lang. Yun nga po. So, yun ang issue. Hindi maituro si Bong Revilla. Sa katunayan, yung mga pinapatayo nila doon para magsalaysay ay hindi maikonek si Bong Revilla. Even yung staff, etong si Bernardo, etong naggulo dito sa investigasyon. Ito ang ginamit. Alam nyo na kung sinong gumamit dito. Ginamit itong si Bernardo para magturo ng kung sino-sino. Samantalang isa siya sa mastermind, di ba? Tambalustos ang style. No? Pero yung mga pinapatawag, ultimo yung kanyang staff at driver. Nasabi, tila naghatid sila ng pera kay Bong Revilla. Hindi nila alam kung yung hinatid nila ay ang laman pera. Nakikita nyo ang difference do sa 18 Marines. Yung 18 Marines may ebidensya, hindi lang salaysay. Itong kay Bernardo, sabi niya, di ba? Sabi nila, pero walang ebidensya. Yung sa 18 Marines, alam nila yung laman nung hinatid nilang maleta, pera. Ito, yung hinatid nila kay Bong Revilla, hindi nila alam kung ano yung laman. Sa madaling salita, pwedeng dokumento. Hindi natin alam kung ano laman nun. Malay mo, bulaklak. Di ba? Hindi, seriously. Ang daming nagbibigay lang ng regalo. Hindi natin alam. Di ba? Alam naman ng mga politiko yan. Even sa vlogger, so nabibigyan. Lalo pag Pasko. Di ba? Nabibigyan. Naghatid doon. Ang laman, corned beef. Even si Sarah, niregaluhan kami. Anong regalo sa akin? 2 piraso, Argentina. Corned beef. Posible. Bakit? Kung masasabi, paiba-iba nga sila. Ang sabi ni Bernardo, siya mismo naghatid. Ngayon yung driver niya, tapos yung staff niya. Di ba? Iba-iba. Hindi naman maituro si Bong Revilla kung anong laman. Yung ibang pinapatayo, hindi raw nila maituro si Bong Revilla. Meron pong nabasa kaming balita nung Biyernes. Yung isa po sa mga testigo, si former Regional Director Opulencia, Gerald Opulencia, pinapagalitan ni Justice Miranda. And wala ko kami doon, pero ano po ba talaga nangyari doon sa eksena na yun? We will not go into details po, Pa Jerry, kasi sapagkat kami tinatawag po tayo ng sub-judice. But what we can say is that as far as the witness is concerned, mukha pong very selective yung kanyang sinasabi. At para sa amin, yung pinakamagandang nangyari doon hindi po niya nailing si Senator Bong sa sinasabing Ghost Flood Control Project.
Para sa amin, sinabi na doon. O yan, ganda nung sinabi na abogado. O, pinapagalitan nung justice itong pinatayo at hindi niya mailink si Bong Revilla at very selective. Diyan pa lang. Diyan pa lang. Sir, mga ma'am, diyan pa lang makikita natin inosente na si Bong Revilla. 'Di ba? Pag nakarating sa korte, yung mga testigo na yan magkakabulol-bulol na yan. Hindi yan yung parang ang mga husgado diyan ay hindi parang si Ridon o si Luistro na kakampi nila yung mga testigo. Hindi. Diyan, patas yan. Depende yan sa ebidensya. So, hindi ka lang pwedeng salaysay ng salaysay dyan. Diyan pa lang. Ha? Wag muna natin tingnan kung inosente o hindi. Pero diyan pa lang. Ha? Malabo na eh. Diyan pa lang dapat makapag-bail na si Bong Revilla. Kasi in-issue lang yan para mema lang. Yung pagkakakulong ni Bong Revilla, mema lang. Mema sabi lang makulong. Pero kita nyo pa, iba-iba sila ng sinasabi. O, nakikita nyo, dapat diyan pa lang. Kawawa naman ng mga Pilipino. Hindi sa pinagtatanggol natin dito si Bong Revilla. Pero ang pinagtatanggol natin dito, yung justice system natin. Kasi malay nyo sa mga pangalawa, sa after a year, after a month, baka sa atin mangyari yan. Mapagbintangan ka dahil kalaban ka sa politika, ididiing ka, makukulong ka, kita mo, anong ginagawa kay Defensor? Yung asawa niya, human trafficking, walang bail. Di ba kawawa naman? Oh, si Kiko Barsaga, binakbakan. Siya pa ang muntik makulong, buti nakapag-bail. Eto ngayon pinag-uusapan na yung bail. So dapat maka-bail. Yun lang naman eh. Diba? Huwag naman puro kakampi ng ako hindi ko masabi kung kakampi ng Duterte. Ayokong husgahan si Bong Revilla, pero alam naman natin magkaibigan sila diyan, di ba? So napagbibintangan na naman to. Siyang anumang kinalaman doon sa pinag-uusapang flood control project sa Pandibulacan at never at one point in time did he interact or deal with Senator Bong Revilla. Yun po yung mahalagang lumabas para sa amin doon. At hayaan na lang po natin kung ano yung naging reaksyon ng husgado kung pinagalitan man siya or hindi. We can only comment on our observation in as far as we are concerned. Kasi naman po, pagdating dyan, regardless po kung ano yung sasabihin ng witness, i-appreciate yan ng court, i-assess niya kung ano yung credibility. But para sa amin, hanggang sa ngayon, hindi ko nai-link Senator Bong sa anumang partisipasyon dyan sa pinag-usapan. Ito pala yung sinabi ni Justice Miranda kay former RD Opulencia. Pinaglololoko mo ba kami? This is a public hearing. Sabi nga ni Justice Carl Miranda. Dahil, ayun nga, tama kayo, ang pansin pala ng mga maestrado ay nagiging selective ang memory nitong si RD Opulencia as regards Senator Bong Revilla. So by Wednesday, May 6. So napagalitan ng justice. Etong parang testigo, selective ang memories niya. So siguro naalala niya pagtatamaan si Bong Revilla, pero pagtatanungin na ang ebidensya, wala na siyang maalala. Doon pa lang napagalitan ka na ng justice. Dapat, ako sa aking tingin lang, kung ito'y hindi tatamaan ng pamumulitika, dapat makapag-bail si Bong Revilla. Kulang na lang sabihin ng justice, this is a public trial. Niloloko nyo ba kami? Hindi ako si Luistro o si Ridon na aasa sa politika. Pero ako naniniwala, patas ang korte. Sana po manaig ang batas. Ang mag-decide ng bail ay hindi politika kung hindi ebidensya.